Hindi ahente kundi volunteer driver lamang ng NBI ang naarestong lalaki kagabi na nagpaputok umano ng baril sa Senado sa kalagitnaan ng tensyon sa loob. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nasa labas ng Senate ang kanilang mga tauhan na hindi rin daw armado. Binigyang linaw din niya na ang pag-drill sa isang pintuan ng Senate building na konektado sa GSIS building ay bahagi ng security measures para sa mga empleyado at sibilyan na labas-masok. Tunghayan ang buong balita mula kay Criza Lopez. Walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Matapos makatanggap ng impormasyon si Senator Ronald Bato de la Rosa na may mga ahente umano ng National Bureau of Investigation na magtatangkang magsilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court pagkatapos ng sesyon, nauwi sa tensyon at palitan ng warning shots ang sitwasyon sa loob mismo ng Senado. Kinasangkutan ito ng Office of Sergeant at Arms ng Senado at mga individual na una umanong inakalang mga ahente ng NBI. Ayon kay Senator Amy Marcos, isang driver ng NBI ang naaresto at itinurong nagpaputok umano ng baril. Sinabi rin umano ng suspect na inutusan sila ni Attorney Jerome Bomediano na pasukin ang Senado at arestuhin si De La Rosa. Ngunit nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na hindi ahente ng NBI ang inarestong lalaki. Anya, volunteer driver lamang ito ng kanilang unit team. Hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Ipaniliwanag ni Matibag na kinakailangan nilang kumuha ng force multipliers tuwing may operasyon dahil sa kakulangan ng tauhan ng NBI. Nilinaw rin niya na si GSIS President at General Manager Vic Veloso mismo ang humiling ng tulong sa NBI na agad naman nilang pinaunlakan. Ipinaliwanag din niya ang naging pag-drill sa isang pinto mula sa bahagi ng GSIS. Ayon kay Matibag, hiniling umano ni Veloso na masiguro ang seguridad ng naturang pinto dahil sa madalas na paglabas-pasok ng mga tao rito. Yun na yan, at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video drilling, tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po. Dagdag pa niya, kung mayroon mang tauhan ng NBI sa Senado, nasa labas lamang umano ang mga ito at hindi mga armado. Ayon sa paunang impormasyon, unang nagpaputok ng warning shots si Sergeant at Arms Officer in Charge, Mau Aplasca, matapos makatanggap ng impormasyon na may kasamang NBI personnel ang isang Blue Guard ng GSIS na nasa tulay na nag-uugnay sa GSIS at Senado. Dito na rin umano gumanti ng warning shots ang kabilang panig. So, ulat po sa akin ng aming ahente ay nanggaling po lahat sa miyembro po ng USAA po. Marami po sila. Mga ilang putok po yung naitala sa kanilang pagkakaalala? Basta marami po. Hindi, mahirap po kasi sunod-sunod na po na putok yung nangyari based on the report po na binigay po. Samantala, inaalam na rin ng Philippine National Police kung sino-sino sa mga sangkot na otoridad ang may dalang armas sa nangyaring tensyon. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., patuloy pang iniimbestigahan ng Pasay Police Station ang dahilan ng pagpapaputok ni Aplasca. Investigated by the Pasay Police Station and in coordination or with the CIDG. And the result is ibibigay namin soon as na matapos po. Bunsod ng nangyaring insidente, tiniyak ni Matibag na magsasagawa ng masusing investigasyon at ilalabas sa publiko ang kanilang mga naging findings. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.